airport, yung mga airport ng pang... Welcome back sa bagong episode mga kapatid. Sa video ito, itutuloy natin ang camping adventure natin dito pa rin yan sa lugar ng Northern Samar. Siyempre, kasama pa rin natin ang 5 family and friends. Magka-camp tayo sa isang maliit na campsite na magbibigay sa atin ng napakagandang experience. Mga nagagandahang rock formation at madudulas na bato. Makakaranas din tayo ng sumakay sa isang motorsiklo na kaya magsakay ng 7 tao. At higit sa lahat, ang mapanatili natin ang magandang samahan kasama ang mga kapatid natin dito sa Samar. Nakakatuwa mga kapatid yung terminal nila rito ng mga Ro-Ro for passenger. Para rin nasa airport, yung mga airport ng panglalawigan. Nakakatawa. Meron din sila yung mga yung mga luggage mo, kailangan dadaan mo siya dun sa parang machine to check kung ano yung laman ng mga baggage mo. Ito yung first time natin na sasakay dito sa Cebu. So gate number 5 daw. 3, 4, ayun ang gate number 5. Since masyado pang maaga, hanap muna tayo ng pwede nating pagkapihan. Time check tayo. It's 6:27 in the morning. Alba Iloco. Ayan tayo. So walang daan doon. May kira lang po. Kira lang po. Alright. So hindi ko alam kung anong meron sa Pascal. May coffee po kayo? Kape? Ganito. So ito lang yung kape na meron dito. Try na lang natin yung coffee ko black. Ayan. Sa atin. Aba. Bili ako plastic mga kapatid kasi yung tsinelas natin walang paglagyan eh. Ayan. So ngayon, pasakay na yung Longos, yung Sikat, para din siyang fast cut, pero mas maliit siya, talagang pang passenger lang. So may tayo. Yung biyahe ng Sikat na to, maliit lang yung barko niya. So tingin ko nakakahilo to. Sana makaupo tayo dun sa tabi ng bintana, di ba? Para makita natin talaga yung daan. Not daan pala, yung view. Alright, Calbayog. Saan ang Calbayog? Hindi natin alam. Ay po. Ito pwede po rito. Yung barko po. Okay po. Thank you po. Ano? May misa. Ayan po yung misa mga kapatid. Ito pala. Wow. Para ka rin sumasakay ng aeroplano ah. May seat arrangement di ba? Pwede ba ako sa may bantang bintana? Yes sir. Window side na siya. P1 dito. P1. Ayaw ba? Saan na tayo? Dito tayo. Okay. First time ko sumakay ng ganitong klaseng barko. So natuwa naman ako kasi usual na sinasakyan ko talaga is yung mga Ro-Ro, yung may nakasakay na yung mga motor natin o kaya yung sasakyan natin. This is the first time na totally na fully passengers lang yung nakasakay doon sa barko. Sikat. Hanapin muna natin yung tulog natin and then later na tayo kakain.
palabas. Hindi ko lang alam kung paano tayo Sir, pwede magtanong, palabas to? Pwedeng sumakay dito? Malapit sa kultuwa mo. pwede doon. May magkano ba yan doon? Walang bayan. Wala po. Okay. Since hindi natin kabisado ang biyahe dito, Tayo kung pwede ay nangapapa tayo kung paano tayo makakalabas ng port. Pa. Nakasakay ka pa yung iba. Aba. Diretsong terminal. Dito Buti na lang may ganitong transportation provided ang Sikat. Sige. So since first time natin dito sa Calbayog Port, wala talaga tayong alam kung paano ang exit dito, lumabas or what. Yun na lang nakapagtanong tayo dito kay Bossing. Meron ditong coaster, nagsasakay sila. Hindi ko alam kung private ba ito. Private ba ito? Sister company ko na Sikat? Okay. So pwede talaga, no? Ayun. So, under pala to ng Sikat. Magpo-provide sila ng palabas. Since sa Sikat naman din tayo sumakay. Alright, nakababa na tayo. Ito yung port, dito yung port. And natandaan ko kasi last time nagpunta kami rito, nandito yung Shell sa likuran ko. Diyan ako nagpagasolina papuntang nung on the way na kami ng Cebu. So lalakarin na lang natin to mula dito sa may tulay. Sa may tulay tayo hanggang doon kila Kuya Michael. Lakarin na lang natin, huwag na tayo sumakay. Tipid mode muna tayo. Hi, salamat. It's nice to be back here in Calbayog City, Samar. Makapagmotor na tayo! Let's go! Hi! Ang lodge, ang pag-aari na lodge ni Kuya Michael. Ay! Hi, Pa! Kuya Michael! What's up? Ang aming Kuya Michael na palaging nakasuporta sa amin. Si Michelle. Yan, asawa ni Michelle. Hi, sir! Sikat yan na nag-rotor sa Calbayog. Ay, talaga? Kaya pala dumami yung tattoo ni Michelle. Sa lahat ng mga nasa gawing Samar, Leyte, or kahit sa buong Pilipinas, kilala yan dito sa Calbayog. Onyok Robles. So siya yung kilala dito sa Calbayog as a tattoo artist. So silipin natin yung page na, tapos pakita natin yung mga ano niya, gawa niya tattoo. For us to collide. Namiss ko yung motor natin sa wakas after 2 months mahigit ko yan. 2 months. Oo, 2 months mahigit. Hindi tayo nakapagmotor ngayon lang. So set up na natin to mga kapatid, tapos rekta na tayo ng campsite na sinasabi ni Kuya Michael. Kita mo. Ni Kuya Michael, tapos from there, kung ano-ano yung mga pupuntahan natin, direkta na tayo ng Bicol. Tapos pakabitin na tayo. Yun yung plan. So, set up ko lang to. Napakadami na ito. Yung ready na kami umalis lahat. Pero sinusundan pa rin tayo ng sumpa. Grabe. Ayun na naman yung sumpa. Magmumotor na naman daw kasi si MotoGP, kaya ayan. Sinundan na naman tayo ng sumpa. O, gear up na kami mga kapatid. 5 motor kami. Ito, pakita ko sa inyo yung mga kasama natin. Sila ma'am, tsaka si sir. Sir, pangalan mo sir? Gerald. Sir Gerald. Nice to meet you po. Ma'am, pangalan niyo po? Sheila. Ayun, nandun na sa labas. Nandun na. Maya kasama natin dyan. Bye-bye! Bro! Bye-bye! Thank you, maraming salamat. Take off na tayo dito. Hindi ko muna nilagay yung camera ko dito sa motor. Sa helmet ko kasi baka lumakas pa yung ulan. Shit, na-miss ko talaga yung pagmumotor. Grabe. Ano yan? Oo nga, uniform. Dito ako yung mic.
Ito yung HL ko, yung yellow. Yung green. Tambal kami ni Kuya Michael. Ayun yung Summer Lodge mga kapatid ha. Sa lahat ng gustong mag-stop over dito sa Summer o sa Isa sa may pinakamurang lodge ang Summer Lodge na pag-aari ni Kuya Michael. Kaya naman sa mga abutin ng gabi o ng pagod dahil sa mahabang biyahe, recommended ko ang lodge na ito. Mura na at komportable pa. Bawing-bawi pa ang inyong mga lakas. Can we slow down, start over? Oh, someday we will collide someplace where we can hide our space. Forget the world outside just for a while. Some way we will be fine, safe place, just you and I always. I will wait for us to collide. It's perfect, but we are perfect together. Oh, together. Oh, it's perfect, but we are perfect together. Oh, together. Alright, ayan si Kajing kanina naplatan. Kaya medyo nagtagal sila. Lahat na kami. Ikot na kami. Ay, na-brownout na naman. Kompleto na kami mga kapatid. Kasama na namin si Kuya Michael. Of course, kanina pa kami magkasama niya. May candy ako tsaka yung tatlong nakamotor. Tara. Ano tayo? Ito pupuntahan namin. Malapit lang daw sa port. Mga port. Dito sa port na to ng Allen, marami ditong mga resort. Talagang white sand na rin daw talaga. Kung bibili pa sila ng boys drinks. Ginabi na kami mga kapatid sa pagkakataong ito. May mga dinaanan, inantay, binili, at inasikaso pa bago kami magtuloy-tuloy sa campsite. So dito mga kapatid, parang puro resort yung nakikita ko o yung tingin ko. Pero according sa may-ari, medyo raw site o campsite yung kanilang pwesto. Tingnan natin. Pero ang pinaka-importante naman kasi doon mga kapatid is yung makapag-relax ka. Makasama mo syempre yung mga kaibigan mo, bago mong kaibigan, at syempre yung mga kasamahan mo, kapamilya mo. Diba? Ito na ata. Sa part na ito, pinapaalalahanan kami ng may-ari na walang kuryente sa oras na ito. Brownout daw, brownout. Yun yung challenge ngayon, brownout. Brownout dito sa location nila. Tingnan natin. Uy, may lame boat. At sa pagpasok sa kanilang campsite, alam kong nasa tamang lugar na ako. Ito yung campsite na alam mong pahinga at peace of mind ang makukuha mo. Mamaya na natin patayin yung ating spot. Yung Chenes. Saan ko nilagay pala yung dalawang ilaw ko maliit? Sinimulan ko ng maghanap ng pagtatayuan ko ng tent. Yung tipong pagsikat ng araw at pagdungaw mo mula sa tent mo ay isang magandang tanawin ang makikita mo. Wala ilaw, te. Wala pong ilaw. Brownout lang. Tatawagan natin si Mayor para Ito yung unang beses na gagamitin natin ng mga camping gears natin. Yung tipong magpo-full setup sana ako ay hindi pa pala full dahil marami pa tayong kulang sa ating mga camping gears. Di bale, maunti-unti rin natin yan. Ang importante sa ngayon ay makapahinga ang ating isipan. Makarinig tayo ng mga natural na ingay na mula sa kalikasan at yung tipong magpapatulog sa atin. Ang hirap mag-setup. Ba't ba naisipan ko pa mag-camping-camping?
Ang 5 family ang tumoka sa pagluluto. At ako ay hinayaan na lang nila na mag-setup ng aking tent. Kapagod, grabe. Pero masaya, mga kapatid. Ito yung unang setup ko ng camp, ng mga camping gears natin. Hindi pa ako marunong magtali-tali. Wag lang sana umulam. Diba? Basta yung sapatos natin. Lasang ko lang kanina eh. Sana matuyo. Ana, hindi umulan. Basa oh. O, papalit tayo ng damit na. Yung mga tropa, sila Kuya Michael nandun, nagluluto na. Hindi ko na rin ginawang magluto ng sa akin, ng sarili. Kasi hindi pa tayo sanay pag-set up ng mga pang-camping. Yeah. Solid yung ating electric fan from Papa Camp. Maraming salamat po. Ayan. So ngayon, nababad yung ano natin yung paa natin sa basa. Dito na ako magbibisa ako sa loob ng tent. Grabe, pagod. Hindi pala ganun kadaling mag-setup, mga kapatid. Pero masaya kasi kahit pa paano naitayo natin yung tent natin tsaka yung tarp natin. Maganda raw dito sa place na to. Ito, part to ng Northern Samar. So, sako pa siya ng alin. Pero according kay Kuya Michael, mas marami daw magaganda dito sa Northern Samar. Kung mapapalayo pa ng konti, talaga daw ay paraiso daw yung datingan. Ngayon dito lang muna kami nag-stay sa isang raw camping spot dito. Maliit lang siya. And may mga kubo-kubo. Tapos ito na yung lugar na yun. Mamaya papakita ko sa inyo. Ang top nito, paborito ko to. Ngayon alam ko na yung feeling na nagsisetup ng mga camping gears. Marami pa tayong kulang. Bale. Laki. Kakatuwa. Dito sila. Ito yung spot nila. Oh, ganda. Hello po. Tingnan natin dito. Ito yung kubo. Yan. So may mga kubo rito mga kapatid. Isa, dalawa. Meron dun isang up and down ata yun. O up lang. 3, 4, 5. So most probably 5 to 6 yung kubo nila meron dito. Ito ang ating tropa si Kajing. Shout out! Moto JB! Aywa. So parang 5. And ito ang ating motorsiklo na gamit-gamit. Yan. And ito ang ating setup. Yan. Makulay ang buhay. Di ba? So ngayon, pupunta tayo dito sa may isang cottage kung saan nagluluto ang may bahay ni Kuya Michael. At ang media natin dito sa Calbayog. Ano ang pangalan mo, bro? Walter. Yan, tsaka yung wife mo. Gina. Yan, si Walter and Gina. WG. Yan, tsaka si Madam. Siya ang aming tagaluto ngayon. Yan, tas Kuya Michael of course. Meron na tayo ditong inihaw na baboy, piniritong bangus, pritong talong, siyempre toyo na may kalamansi at may sibuyas. And yan. Tubig na. At saka yan, yung cheese, paborito ko yan eh. Yan, so dito na kami nila Kuya Michael, nagpapalipas kami ng gabi. And after siguro ng breakfast, pupunta na kami ng anong lugar yung Kuya Michael? Imagarak Formation. Ha? Imagarak Formation. So ano yung mga bato, gano'n? May formation ng mga bato? Malalaki. Wow, rock formation pala yon. Kaya doon ka tatalon. Ay, may challenge sa akin, tatalon. Bukas. Oo, kaya mo naman yan. Ha? Kaya mo yan? Malapit yung malapit yung lalango yan? Oo. Malapit lang. Parang nakaganon lang oh. Ganon. Sa gitna Sa gitna ako tatalon. Sige. Malaman natin yung bukas.
So sabi kasi nila, napakaganda na ng lugar. So bukas. At saka actually itong lugar na to, sa tingin ko pa lang, kasi dumating kami rito gabi na eh. Maganda siya, feeling ko maganda siya. No? Tapos yung campsite, maliit lang siya. Pero hindi ko matawag siyang raw eh. Kasi may kuryente, may mga kubo. Pero hindi siya katulad ng ibang resort o ng campsite na talagang established na, no? Yung mga maayos na. Pero ito, mafe-feel mo pa rin yung pagkaroon ng lugar. So bukas tingnan natin yung lugar. Tsaka walang tao. I mean, kokonti lang. Hindi ganon ka walang maingay kumbaga. Di ba kaya no? Makapagpahinga ka. Makapagpahinga, wala nagbibidyoke. Wala nagmamaoy. Ayan. Mamaya kain na tayo mga kapatid. Maclean! Kain tayo. Game na. Naantay ka na ng 5 family dito sa Calbayog. Tara. Oras na para kumain. At ang pamilyang ito, ramdam ko ang patuloy na pagmamahal nila sa akin. Or I can say, sa amin ang Hampas Loopers. Sa paglipas ng oras, mga nakaraan ang aming inalala. Samhang una ay akalay panandalian lang. Yung pala, ay samhang tatagal habang kami ay nabubuhay. At kinabukasan, Kinda raw. Medyo raw lang siya. Hindi siya ganun ka raw talaga. Pero solid. Na maliit lang yung campsite o yung beach resort. Ito meron ditong basura. Medyo lang. Ito kasi may mga duyan-duyan dito. Nagpaparin sila ng mga duyan-duyan. And yan. Ito yung isang cottage. Ito cottage din to. Yan. Diyan kami nagluto kagabi. Ito may ganito sila. Open nipa. Ayan, meron din dito. Hindi to pwede pa palang tuluyan, baka ginagawa pa. Ayan lang yung boundary nila. Yan yung boundary. And then, ito yung kusina, may poso. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na mga nipa hut. Yan, diyan kami nakaparada. Yung ground nila, grassy rin dito sa part na to. Has dito may CR. Yan. Dahil sa bandang harap. Ay bro, good morning uli. So ito yung mga ano nila. Hanggang dito yan. Yan, marami kayong pwedeng tambayan. Pwede kayong mag-setup ng tent dito. Maganda rin mag-setup dyan. Yung beachfront nila, mabato.
Kasi may mga, ayun oh, makikita nyo doon, may rock formation doon. May grotto daw doon sa taas. Tapos dito, mabato siya. Not sure how you gonna swim dito sa part na to. Pero goods na goods yung ano, yung harap. Yun lang, medyo maraming plastic bottle, maraming basura. Dapat malinis nila to para syempre mas gumaganda yung ano nila, yung campsite nila. And of course, ito yung pinaka front. Ayan yung tent natin. Diyan tayo nag-set up. Solid sa ilalim ng nyog, puno ng nyog. At ayun yung motorsiklo na ginagamit natin mga kapatid. Yan, diba? Tapos dito meron pang part dito ng parang may owning naka-set up. So kung couple kayo, or kahit naman hindi couple, pwede naman kayo mag-set up din ng table and chairs. Ang ganda na ng moment nyo. Tapos ito yung harapan nyo. Yan. Kasi ano, ang dami nilang corals dito ng mga stone na nakukuha. Tapos tinatabi lang nila. So ngayon, ang plano namin nila Kuya Michael. Kuya Michael, saan tayo pupunta? Ano yung pupunta natin? Ha? Himagarak Formation. Himagarak Formation. Yung kanina nakita nyo sa drone, yan yon. And pupuntahan natin, bibisitahin natin ng personal para makita natin kung gaano aganda talaga. Diba? Iba pa rin yung nasa drone at iba pa rin yung nakita natin ng personal. Nagliligpit na sila dyan. Kuya? Iba yung sa drone. Oo. Makikita naman niya yun, yung sa baba. Yung sa baba naman. Balita ko, tatalon daw si Kajing doon. Ikaw ang tatalon doon. Ako daw, parang kinakaba, parang di ko kaya. Maintindihan natin mamaya pag naandun na tayo actual kung ano meron. For now, inamos muna tayo. Toothbrush din. Siyempre magbabawas tayo. Punta na tayo doon. Tara. Tara, mag-iikot muna tayo. Ikutin natin na itong part na to ng alin. Dito tayo asakay kay Kajing. Siya si Kajing, ang nagtimpla ng 3-in-1 coffee, yung literal na 3 tao sa iisang kape. Kawar muna mga kapatid. So, itong mga nandito sa part na to mga kapatid, puro resort pala to. Patikim pa lang ito sa mga nagagandahang resort at campsite dito sa Northern Samar. Kasi nasa bungad pa lang tayo. Pero sa susunod na balik natin ng Samar, maglilibot na tayo dito at ipapakita namin sa inyo ang ganda ng Northern Samar. Yung totoong ganda ng Northern Samar. Malawak. Ang place na pwede pag-campingan mga kapatid. Ano? Oo. Wala ako, mga isda eh. When did dreams give way to plans? Wonder slip through our hands, just hold up, just hold up. Anong place? Yung rock formation. Tignan nyo yung bato. Way back now, watch them in the yard and wonder how. Pwede maligo! Ang sarap maligo! Feels that wide, skin knees and open skies, no fear behind their eyes. Ganda ng lugar. Laki, ang ganda. Pwede tayo maligo. May bayad tayong entrance eh, no? 200? 20 lang. May mga rock formation dito. Sobrang solid. Sa first time nakakita ako ng malapitan ng ganitong mga bato. Napaka-bless yung mayari ng lupa na to. Yeah. Mas mataas yung kay Kuya Mike. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid talaga na ay nako, makapahay na ako na lang talaga. Sobrang ganda ng lugar natin na hindi pa nadadayo o napupuntahan ng marami. Mas inuuna pa nila yung puntahan yung mga ibang nasa ibang bansa. Pero itong part daw na to ng alin na to, ng beach, itong beach resort daw na to, marami na daw nakakapunta rin naman dito. Pinadayo na rin daw dito. Ano ba ngayon? Monday siguro kaya walang masyadong tao. It's Monday. Agad-agad sige kumain lang. Ay, galing. When did we grow up? When did we start moving so slow? We used to run, we
used to glow. Hold up, just hold up. Oh. Ano naman, oh. Kuha ng mga hari. Upuan ng mga hari. Ay. Ay, we. Oo nga, no? Galing, oh. Sipin mo na lang, kuya, mga ano to eh, no? Pinag-anuhan ng tubig, no? Paano nangyari yun? Nandito yung tubig. Oo nga, no? Grabe. Ang hapdi. Umaano na yung ano sa akin. Tanla ko. Ayun, no? Ganda. Grabe, solid yung mga rock formation talaga nila dito. Boypi! McLean, bro. Set na, game na. Ano, Jing? Kaya? Umakyat dun, oh. Umakyat ka dun sa tuktok. Doon tayo sa grotto. Grabe, oh. Oh, may mga tao na doon. Huli! Buti na lang! Huli ang daak! Matulas! Huwag kang tatayo. Dapat mababa pala. Mabubuti hindi ka nakita nila. Nino? Ayan. Hindi kita? Hindi. Camera lang? Ng camera mo. Surprise na lang! Surprise na lang sa kanila. Sa mga kasama ko. Madulas. Ingat lang. Sobrang ingat lang talaga. May mga part na madulas talaga. Nakatakot eh. Yeah. Mamaya. Hindi tayo pabalik dito. Hindi tayo sakay tayo ng kapalaban. Hindi ko talaga pinalampas ang puntahan ang pinakamataas na bato kahit na alam kong mahirap ito. Ika nga nila, sa bawat sakripisyo, sa bawat hirap, may magandang mangyayari. Di ba? Sayang, oh, ang daming basura. Napakaganda ng lugar. Sana pangalagaan ng mga nagpupunta rito. Ngayon din nananawagan ako sa LGU. Nakakasakop ng lugar na to. Sana madulas. hindi kayo madulas, ha. Nakatakot. Na sana pangalagaan nila yung lugar na to. Kasi napakaganda eh. Tapos yan, may vandalism pa. Diba? So nakakapanghinayang lang. Sobrang ganda ng lugar nyo. Sana malagaan po ninyo. Diba? Tapos may matarik na ganitong akyatin para makita mo ang lugar na yan. Ay grabe, ang ganda. Ay tayo. Let's go. Hello po. Ay! Grabe. Napakataas, oh. Gustuin ko man talunin yan, pero parang mauna muna si Kuya Michael. Kuya Michael! Kahit ano ako. Oh. Kaya nga, oh. Maalon, no? Parang tatangayin ka papunta ron, eh. Tapos dito may grotto dito. Nakakulong. Ba't nakakulong? Ano nanakaw? Parang ano?
Woo! Solid! Sabi ko sir, Mahaba Beach. Oo. Ganda! Itong part na to mga kapatid, parang nasa Boracay. Yun nga lang, may breakwater na naka-install dito. So ito, may mga kanya-kanyang siguro restaurant, beach resort, accommodations, ganyan. Tapos yung lupa nila, o yung buhangin nila rito, sobrang pino din. Ano? Grabe, ang ganda. Para siyang nagpipink-pink din. Ayan o. May part siya ng pula-pula. Diba? O yan. Kung makikita nyo, ito yung vibes dito sa beach na to. Pero feeling ko, bungad pa lang malalim na agad. So, ayaw ko. Ay, hello po. Magandang umaga po. Po. Dito kami sa Venus. Ang ganda ng ano nyo. Ay, talaga po. Wow. Oh. Buenos Dias Caba Beach Lounge. Aywa. Attorney po yung may-ari nito. Attorney po. Wow, kaya pala maganda eh. Hindi po DPWH. Hindi po taga DPWH. Ah, hindi. Ayun. Isang motor, laban sa 7 tao. Kaya? Kaya 7 eh. Nakasakay na lahat. Kasi na. Isa na namang camping adventure ang inyong nasaksihan mga kapatid. Mula dito sa Calbayog, Samar, nakasama natin ang ating mga kapatid. Samahang tumibay dahil sa maayos na pakikisama. Parehas ang hilig at malawak ang pangunawa. Pinagtibay ng relasyong pinili nung umpisa at mabasag man ay bubuuin pa rin ng nakaraan. Relasyong nang ibabaw sa kabila ng hagupit ng panahon. Relasyong pinili kapalit ng mapuot na pagkakataon. Ang isang relasyon ay hindi palaging masaya. Mas malimit ay puno ito ng makamundong emosyon na nagbibigay ng negatibo sa masasayang inumpisahan. Pero ang desisyon ay nasa sa atin. Kung ito ba ay tatapusin ng hindi pinapansin o muli nating sisimulan ng masasayang awitin. Tingnan mo ang problema ng positibo at hindi negatibo. Sobrang solid nung spot mga kapatid. Sobrang ganda nung lugar dito sa may bandang norte ng Samar. Actually, this part is napakalapit lang nito sa Allen Point. And ngayon, maliligo na tayo. It's time. Harap! So, meron kang ganitong bato na napakalaki. Ah! Sakit ah! Sobrang ganda talaga ng Pilipinas. Napaisip talaga ako na maglibot muli ng buong Pilipinas gamit ang minivan. Tapos magtitinda tayo ng kape. Sarap! Titinda tayo ng kape kung saan saang city sa buong Pilipinas. Sana yung proyekto na binabalak ko para sa camper, mini camper coffee van matuloy na this year. I'm praying for that. As lilibutin natin yung buong Pilipinas, ang gagamitin natin pang gastos is yung pinantitinda natin ng kape. Diba? So paano mga kapatid? Hanggang dito na lang muna. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng aking buhay. Huwag mo rin kalimutan na mag-like, share, and subscribe. At hit mo na rin yung bell button dyan para lagi kang updated sa mga pangyayari sa buhay ko. At palaging tatandaan, ride by faith, not by sight. Hanggang sa muli, salamat! Sarap! Ganda! Pagandaan ako! May paparating na ulan! Mukhang malakas!
Oh,